Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You are so courageous and becoming more driven to take action, or may pagka-impulsive ka ngayon to take action, or hindi ka nag-hold back na mag-take na action. Meron kang nire-release, merong mga natatanggal sa'yo. Yung mga control manipulation ng mga gumagawa ng witchcraft, you know. Kaya wala na silang control and wala na silang power over your thoughts, your life. And hindi ka na nila masasaktan o yung maatake yung puso mo or mapa-heartbroken, pwede din ganon. You can feel the love, care, affection now, and you're becoming more risk taker or nagiging risk taker ka, and you're willing na mag-take ng risk para magkaroon ng collaboration sa inyo ng person mo or with your team. Nine of Wands in reverse and the Queen of Swords. Meron kang kinakat off sa buhay mo. Naglalagay ka ng boundary or healthy boundary. You're becoming strict sa kung sino papasukin mo sa buhay mo. But you're not guarded, you're not defensive. Hindi ka na-intimidate. Ayaw mo lang siguro ng mga huwad, yung mga taong tatraidorin ka, at mga abusive. So, anong papasok sa buhay mo? Emperor. Someone stable, ang mind niya, secure, strong yung personality niya, powerful, may authority, powerful yung personality niya, or boss. And makipagbati ito sa'yo. Kasi hindi siya namumuhay ng wish fulfillment yung buhay ngayon. Yung buhay ba na inagad niyang wish fulfillment, hindi siya namumuhay ng ganun, hindi siya contented, hindi siya fulfilled sa buhay niya ngayon. That's why may offer to na love offer or new love, new something new. Blessing. Meron siyang gustong simulan ninyo relationship. High Priestess. More clarification with High Priestess here. Eight of Wands and reverse and Eight of Cups. Merong psychic or witch man, witch. Someone na merong witch dito na gusto niya maging defensive ka or sa person mo sa'yo. Alam niyo yung ginagawa kasi nila manipulation gusto nila manipulate yan na ginagawa niya para hindi ka maging positive, hindi ka maging optimistic, hindi ka mag-succeed. Para lumayo ka sa person mo, tumalikod ka, kung saan man
gusto niya na lumayo ka at hindi ka mag-message sa person mo or hindi mag-message sa yung person mo. Ganon yung ginagawa niya. Continuous. Matagal na yan. Committed siya sa ginagawa niya ng ganyan. 9. Upright dito. Ipon. Ipon, oh. Thank you. Wala na yung tayo. Page of Swords. The Hangman. Para hanggang pang-spy ka na sa person mo, mas nagdag yung connection nyo, mag-antay ka lang mag-antay. Yun ang ginagawa niya. Para ma-delay. Para bumagal ang bumagal. Para bumagal yung pag-take mo na action. Pero makarecover ka siya. Umari nakarecover ka na eh. Mulan ka ng attraction sa person mo. Para lituhin ka, no? Lituhin ka at para mag-move on ka na sa person mo at para mag-offer ka sa kanya sa person na yan, sa gumagawa niya sa'yo, para mag-offer ka sa kanya ng love offer. O diba? Grabing deceit. Kaya nga pinapapatay sila ng God at tatapon sila ng God sa impyerno, yung mga witch na yan. Eh, diba? Nasa Bible yan. Tapos nang sabihin nila, anak sila ng Diyos. Hindi sila anak ng Diyos. Sila yung anak ni Satanas. Si Jesus Christ na sabi niya na anak sila ng Satanas. Yan ang number 1 anak ni Satanas. Mamaya. Nauto lang sa mga tao na sabi na sa Diyos daw sila. Wala akong sinabi ang Diyos na sila anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, anak sila ng Satanas. Klarong-klarong anak sila ng Satanas. Hindi naman matawag sila na tao, demonyo na nga eh. Grabe mga manipulative yan. 4 of Cups. Para maging malungkot ka. Para maging uncontented ka without that person sa buhay mo na yung gumagawa sa'yo ng deceit, witchcraft. Ganun yung ginagawa niya. Para maging cold ka nun sa isa at para sa kanya ka mag-take ng action. Para may klaro sa isipan mo na mag-take ka ng action sa kanya. You will start na mag-reach out sa kanya continuously, consistently. Siya ang gustong-gusto mo. Masaya naman yan kung mapadala ka dyan. Buhay mo yan. Para hindi mangyari yung kung meron kang destiny, kung meron naka-destiny sa'yo na person, para hindi ka nun ma-unite sa totoong naka-distance na person. Para mag-umpisa ka na mag-take ng action sa kanya, sa gumawa ng witchcraft sa'yo, ganun. Pero nasa'yo na yan. Kung sa piliin mo, bahala ka, buhay mo yan. Para mag-juggling ka at mag-umpisa ng new beginning sa inyo or another new beginning kasi in-reverse ng tower dito. Para kayong dalawa ang magsama at may magturo daw sa inyo. Sino magturo sa inyo? Kung yan ang kasama mo, kay witch man yan. Demonyo, hindi anghel. Yan, tandaan ninyo. Pag witch yan, hindi yan guided ng mga anghel. Wizard or warlock man yan, hindi yan sa Diyos. Hindi Diyos ang nagagabay dyan. Mga demonyo yan. Kaya dapat nga iwasan yung mga ganyan. Instead na konsintihin, instead na unawain, ano sabi ng God? Patayin. Pinapapatay ng God din eh. Kasi hindi naman people yan. People yung Satanas na yan. Yan ay anak ni Satanas yung mga yan. Kita nyo kung gaano ka-deceitful yung mga yan. Kagaya ni Satanas, walang pinakaiba kay Satanas. Pinapaklawdan niya yung judgment mo, hindi ka makatulog. Oh.
paisipin ka ng paisipin sa'yo. Para mag-take ka ng action sa kanya, feeling ma-left out in the cold ka sa kanya, ma-miss mo siya, kahit na hindi mo naman talaga na-miss, o hindi mo naman talaga gusto mo kasama yan, ganun. Para asawahin mo siya, di ba? Ganun. Para maging confident ka, at maging ano ka na kontakin siya. Para magkaroon ng union sa inyo, hindi na ma-delay, magkaroon ng union sa inyo. Ganun ang ginagawa niya, pero dinadaan niya sa witchcraft, kalimunyuhan, di ba? Sino ba yung person na meant for you? Itong hindi naman tenga yan eh. May soul connection talaga kayong dalawa, spiritual connection, o dinadaya lang ng witch yan, ng mangkukulam yan. Tapos pag binuking sila, sabihin nila, sanang buki, baliw kasi huwag ka maniwala dyan. Kasi nga, deceit nila yan. Manipulation nila yan para hindi ka paniwalaan ko yung katotohanan. Kung ayaw niya maniwala, doon yun malalaman sa sa kabilang buhay. Kung gaano ka sama ang na sila ay sa side ng kadiliman kasi sila ay mapupunta sa impyerno. Yan ang hatol kasi ng God sa mga witches, wizards, warlocks, sa mga alagad ng dilim. Itapo nyo sa impyerno ang kaluluwa na mayan. Makakawala ka dyan sa restriction niya, sa manipulation niya. Magkaroon din ng stability sa inyo ng person na meant for you. Yan. Makakawala ka dyan. Or, nakawala ka na ba sa restriction? Nakawala ka na nga eh. Huwag mo lang hayaan na manipulahin ka ng witch na yan. Use your gut instinct. Manalangin ka lagi. Magkano ka ng asin. Kasi pwedeng baliktarin niya yan. Yung taong hindi gumagawa sa'yo ng witchcraft, baka yun pang baliktarin niya na gumagawa ng witchcraft sa'yo. Ganyan yung mga yan. Babaliktarin nila yung inosente. Napalabasin nila nga na sila ay biktima daw. Yung ginagawa nila ng deceit, yun daw ang salbahi. Basta gano'n yun sila. Alam nyo naman, masama kasi yan mga alaga ng dilim, kaya ganyan sila. Hindi ka na magpa-control, hindi ka na magpapigil dyan. Hindi ka na magpa-manipulate dyan. Mahirapan silang kontrolin ka o manipulahin ka o harangan ka. Yan.